natin gamitin si Amanda para magkapera tayo? Bakit hindi natin siya kidnapin from Gardo at tingnan natin kung ano talaga ang worth niya as a Braganza? Oo naman. Basta kaya ko ibigay. Walang problema. Sana patirahin mo ako dito ulit. Hindi bilang isang Braganza, kundi isang ina sa anak ko. Akin na nga yan si Amanda. Minsan ko lang gusto maging nanay nitong bata na to. Eh, may problema po yata eh. Kasi po nagpaalam po yung mag-ina na mamamasyal. Hanggang ngayon po, hindi pa po bumabalik. Gardo, may kumidnap sa amin lalaki. Sabi niya, kailangan mo daw kami tubisin ng 20 million, kundi papatayin niya kami ni Amanda. Nasaan na sila, Gardo? Eh, nagpunta na po sila doon sa lumang bodega sa Azucarera. Magkakasama po sila ni Ma'am Myla dahil doon daw po dinala ng mga kidnappers yung mag-ina. Diyos ko. Tulungan mo kami. Tulungan mo magtagumpay ang misyon ni Leona. Sige, Leona! sige! Yung bata nasasaktan! Lumapit ka! Lumapit kayo! Lumapit kayo! Lumapit kayo! Sige! Sige! Lumapit! Kuya! 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 Leona! Ano tinitap na ni Gardo sa ni Myla? Huliin niyo mga yan! Huliin niyo mga yan! Teka, sandali! Huliin niyo mga may gawin pa sila masama! Huliin niyo mga yan! Alam niya ka talaga! Kami pa yung malalabas sa mga kumindang dyan kay Myla! Tahimik ka na! Ikaw nga ito nag-umpisa! Tahimik ka na! Tahimik ka na! Myla! Leona! Leona! Sige! Sige! Myla! Leona, ano ba? Sige! Sasaksakan ko itong babae ko! Sige, subukan niyo lumapit! Leona, sandali lang, sandali. Kung meron kailangan saktan dito, dapat ako yon. Kung gusto mo makatakas dito, ako na lang isama mo. Huwag mo saktan si Myla. Sige na. Ibaba mo yan. Sige na. Sige na. Sige, Gardo. Sumama ka na sa akin. Kunin mo na si Amanda dyan sa kotse. Tayo tayo dito. Magsisimula tayo ng panibago. Tumahimik. Leona, hindi pwede ang iniisip mo. Magkapatid kayo ni Gardo. So what, kuya? Eh, bago pa naman namin nalaman na magkapatid kami. Nagmamahalan na kaming dalawa eh. Gardo, mahal na mahal kita. Alam mo yun. Kasalanan sa Diyos siyang iniisip mo. Huwag niyong isasali ang Diyos dito. Dahil ang Diyos ang nagturo sa atin kung paano magmahal. You have no right to tell me who to love. Okay? You have no right. Huwag mo na saktan si Myla. Sige na. Sige na, Gardo. Kunin mo na si Amanda. Oo, sige. Ay! Kuya Theo, tulungan mo! Kuya Theo, tulungan mo ako! Kuya! Kuya, tulungan mo ako, please! Ayoko makaigamit mo na ako ulit, kuya! Gardo, mahal na mahal kita! Gardo, mahal na mahal kita! Kuya, tulungan mo ako! Kuya! Kuya, tandaan niyo, kuya! Gardo! Papatayin kita, Myla! Tandaan mo yan, Gardo! Tulungan mo! Gardo, kung sa tingin mo si Mama ang may kagagawan nito, naniniwala ako wala siyang kasalanan. Huwag mo nang pagtakpan dito ang mama mo. Lalo nyo lang pinabibigat ang kasalanan ninyo sa akin Sabi lang naman ako ng totoo. Sigurado ka? Oo. Para sa ikapapayapa mo, ako mismo ang magdadala sa kanya para maisuko niyo siya sa pulis. Pangako yan, Gardo. Miss Mila, bigyan niyo pa po ako ng panahon. I'm not a patient host, Mr. Rosales. I'm doing everything I can. It's not enough. Muntik nang mawala kay Gardo ang batang pinakaiingat-ingatan niya. I'm sure he's vulnerable. So strike now. Or else, babawiin ko ang lahat ng tulong ko sa'yo. Pati na ang interes. Mr. Rosales, pinapangako ko sa inyo, walang kumpanyang tatanggap sa inyo kapag nagsalita ako. At wala na rin tutulong sa asawa mo. Yes, Miss Mila. Gagawin ko ang lahat ng paraan. Excuse me. Go. Pasok! Myla, kamusta na siya? Di ba mukhang na-trauma? Okay naman. Nakatulog naman siya ng maayos kagabi. Halika na. Tulog ka na. Makapagpahinga ka na. Sige ka na.
Salamat. Wala nga kami nagawa nung nag-away kayo ni Leone. Tignan mo, nagasugat ka pa. Wala naman to. Malayo naman to sa bituka eh. Ricardo, ano bang dapat kong gawin para matapos ng lahat ng to? Sabihin mo nga sa akin, ano magagawin ko para mapayapan na tayong lahat? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam, Myla. Pero isa lang ang sigurado ako. Pagtapos sumupa ng lahat ng mga nangyayari, gusto ko na bumuo ng pamilya. Hindi ko nga lang alam kung ito ba ang tamang panahon para pag-usapan yan. Bakit kasi kinakailangan niyong umihi dyan? Anak na, hindi ka sanay mga hilot, ano? Daig pala kita eh. Ako, yung anak kong kire, kapag nakabuo, isang hugot ko lang ng ganyan sa matris. Tabas agad. Ganon ako kagaling, wala nang problema. Ay, nako. Alam mo, yung anak kong yun, kahit anong sabi ko na wag na magpabuntis, ginagawa pa rin eh. Akala siguro, porque tirador na mayor, kaya siya kayahon sa kahirapan. Pasalamat na lang ako. Mabait si Piping. Napakamasunurin at saka magalak. Mag-iingat ka, Camila. Lumalampas ka na. Wala ka ng konsensya. Hindi na ikaw to. Simon, sino ka para sabihin kung sino ako? Isang kaibigang handang tumulong sa'yo sa lahat ng laban mo. Hindi na ikaw to. At alam mo yan. Malayo na ang Mila noon sa ngayon. May mga bagay tayong kailangan gawin. Minsan kailangan lumihis tayo ng landas para makuha ang hustisya na hinahanap natin. Kahit na sa pagdurusa ng iba, Nagdusa na ako. Oras na para magdusa sila. Ano na namang masamang balita ang dala mo? Si Leona, hinuli na ng mga polis. Ano? Hindi. Hindi maaari yan. Wala naman, nangyari na. At walang pwedeng ibang sisihin kundi ang sarili mo. Kaya kung may natitira ka pa kahit konting konsensya dyan sa katawan mo, ma, gustuhin mo pa sumuko sa mga polis para pagbayaran yung mga kasalanan mo. Camila, mali ang ginagawa mo. Ginagawa ko ang kailangan, Simon. Para sa akin, para sa iyo. Para sa paniniwala natin na wala nang may lakas ng loob na ipaglaban. Alam ko ang gusto ko, Simon. At bilang kaibigan ko, dapat intindihin mo na marami na akong sinakripisyo para tumalikod pa sa mga pakay ko. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nandito? Kung inahon mo ang kumpanya, sana wala tayo dito. Sana hindi dumiskarte ang kapatid mo at hindi nahuli. Malaking ginawa niya, ma. Malaking kalokohan yun. Malaking kalokohan ba yung angkinin mo kung anong iyo? Bakit? Sa mga anak ni Armando, siya lang ang totoong Braganza. Hindi siya peke, hindi siya bastardo, hindi siya ampon. Kung tutuusin, dapat sa kanya lahat ang kayamanan ng papa mo. Hindi sa Gardo na yon. Ano ko bang klaseng ina, mama? Maiahon mo lang yung sarili mo sa hirap. Kahit sino gagamitin mo, kahit kaming sa mga sarili mong anak. Kung masama akong ina, sana kinalakal ko na kayo. Ginawa ko sa inyo ang ginagawa sa akin ng nanay ko. Para may pantustos ako sa mga bisyo ko. Sana hindi ko na kayo pinag-aral at nang wala kayong magandang kinabukasan ngayon. Kung masama akong ina, Teo, kahit paano kapag nakarating ako sa impyerno, wala naman tatawag sa akin masamang anak. Dahil hindi ako naging masamang anak sa ina ko. Ikaw, kung haharap ka man sa Diyos, masasabi mo ba na naging mabuti kang anak?
so ano, kamusta ka naman? Okay naman ako. Talaga? Ay, eto. Pasalubong ako sa'yo. Naman to. Actually, dapat dahon ng bayabas para dyan sa mga sugat-sugat mo. Pero yan na lang. Ako talaga, nag-abala ka pa eh. Pumunta lang ako talaga para dalawin ka. You know, I just wanted to make sure na okay ka. Pero mamaya, uuwi rin ako ng Manila, ha? Wala yun. Maraming salamat sa pagbisita. Siguraduhin mo lang, babalik ka, Myla, ha? Kung ano't ano man, bumalik ka. Kasi hodang moment of crisis yan, moment of joy. Come back. Oo na, sige na. Ikaw talaga, ano naman to? Dahon nga ng bayabas. Nakikilala mo ba siya, Ate Martha? Alam mo, nag-iisa na lang sa buhay si Don Luis nung pumasok ako sa serbisyo sa kanya. Pero, meron nga siyang nababanggit noon na kapatid. Pero sa tono ng pananalita niya, parang matagal na itong namatay. Bago pa pumanaw ang mag-iina niya. Hindi mo nakilala si Mika Mila? Ang alam ko lang, tumataliwas siya sa lahat ng utos ng magulang. Nagpakalayo-layo na siya. Hindi na kailanman bumalik. Hinanap siya sa buong Pilipinas, maging sa abroad. May mga kaibigan siya na nagsabi na patay na raw siya. Kaya sa huli, sumuko na rin ang magulang ni Don Luis. Pero alam mo, Gardo, hanggang sa huling hininga ng ama ni Don Luis, ang pangalan tinatawag niya ay Mila. Hindi siya naging malapit kay Don Luis? Yan ang isa sa mga pinagsisihan ni Don Luis. Sa katunayan, may pinupuntahan siyang isang partikular na lugar ng mga regalado. Taon-taon yan, nagtitirik siya ng kandila para kay Mila at humingi siya ng tawad. Plano niya kasing bawiin ang lahat ng ibinigay sa akin ni Don Luis. Pero hindi ko naman siya pipigilan eh. Kung yun talaga yung gusto niya, edi bibigay ko. Yun naman talaga yung nararapat para sa kanya eh. Pero Gardo, hindi ka nakakasiguro kung anong gagawin niya sa lahat ng iniwan ni Don Luis. Diba? Hindi man yata pwedeng basta-bastang baliwalain yun at mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. Ah, hindi. Ate Martha, hindi ko naman nahayaan niya na gawin yun. Si Don Luis naging ama sa akin. Hindi ko naman siya bibiguin. Ay, Myla, kuya! paborito mo. Halika, pasok ka muna. Sige. Ako, ikaw talaga. Tayo mo kong inaalagaan. Salamat dito, Wala yun, ganun ka rin naman sa akin eh. Sa aming lahat. Myla, kilala mo ba yun? Yung lalaki nasa puno ng mangga. Kaya hindi, bakit? Si Miguel Magno ba kinausap ka rin? Hindi, bakit mo tinanong? Kasi simula nang kinausap ako ng Miguel na yan, parang may sumusunod sa akin. Kanina. Parang binabantayan tayo ng lalaking yun eh. Kuya, ibig sabihin, napasundan tayo ni Miguel Magno? Ewan. Baka. Pero malamang sinusundan niya tayo para matuntun si Mama. Bakit, kuya? Alam mo ba kung nasan si Mama? Myla, ikaw ba? Kung sakaling makausap mo siya, papasukuin mo rin ba siya? Alam mo, kuya, sa mga pagkakamali niya, gusto kong sumuko siya ng mapayapa. Pero makikinig ba yun sa akin? Hindi nga ako makontak nun eh. At hindi naman niya ako tunay na anak. Myla, dahil mo pa ang isang tunay na anak o kapatid. Kahit ilang beses na nilang inagrabyado ang buhay mo, kapakanan pa rin niya iniisip mo. After we expanded to America, our stocks went off the roof, and the rest is history. For someone so successful like you, ma'am, hindi niyo ba naisipang talikuran ng lahat at magbuo ng pamilya? Magkaroon ng love life? Iwanan ng corporate world?
be a housewife and live a simple life. Ito para sa'yo. Sigurado ka ba? Ha? Kaya mong talikuran ng lahat? Pamilya mo? Buhay mo? Ikaw na ang buhay ko, Javier. Walang iwanan. Higit pa sa habang buhay, ikaw ang aking kapalaran. Ay, mama at papa ko. Halika na, buwit na tayo. Tama na! Matatawa na! Hindi kita binigyan ng magandang buhay para ibigay lang sa mga tulisan na baluktot ang paniniwala. Nakikipaglantari ka pa sa rebelde sa loob ng lupain ko. Wala ka bang utang na loob? Lahat binigay ko na sa'yo at sa kapatid mo. Hindi ko po kailangan ng binibigay niyo. Ganyan ang pananaw ng mga naghaharing uri. Sa tuwing makikita ko yung mga magsasakang naghihirap para lang pakapalin ang yaman natin sa bulsa, nasusuka ako. Ang pamilyang ito ang pinaglalaban ko sa kalsada para lang makita niyo ang katotohanan. Hindi ako titigil na isigaw ng paulit-ulit na ibagsak ang mapang-ating uri. Naririnig niyo ba? Kayo yun! At gagawin ko ang lahat para lang mamulat ang mga mata ninyo! Kung ganon, ay tinalikuran mo na pati pala ang pamilya mo. Hindi ka na namin kailangan sa pamamahay ko. Sa bayang ito at kung saan pa, wala akong anak na tuso! Miss Mila, I'm sorry. May naalala lang ako. I was asking you if you never dreamed of a simple life. I was never simple. Minsan ako nangarap na mabuhay, na malayo sa mundo na to. Pero may mga bagay na hindi mo maaalis sa sarili mo, kahit na ano pang prinsipyo na pinangahawakan mo. Are you saying that you went against your principles for this kind of life? Hindi. Hindi ako tumatalikod sa prinsipyo ko. Iba lang ang pamamaraan ko para matupad ang lahat sa ngalan ng prinsipyo ko. What a statement. Thank you very much, Miss Mila. No, thank you.
Philippine law favors the last living kin. Nahihirapan tayo sa kasong ito, Mr. Valiente. Welcome, Miss Mila. I'm glad to be here, Mr. Valiente. But I'm sorry I can't say the same for you. Have a seat. Good day, gentlemen. My client's time is so precious, so I'll get straight to the point. As last living relative of Don Luis Regalado, she is entitled to all the properties of Regalado family. Pero bumalik na biglaan ang kliyente ninyo. Ano naman ang kasiguraduhan namin? Nakapatid nga siya ni Don Luis. This could well be a plot to seize Regalado Holdings Incorporated. Hindi naman ako babalik dito at lalabas sa publiko at sundan ng mga usisero para lang sa isang napakaliit na kumpanya. Maliit kaysa sa hawak ko ngayon. I'm here to claim my birthright. Naririto lahat ang mga dokumento na magpapatunay ng katauhan ni Miss Mina Arden. Documents from the Philippines, her migrations from the US, birth certificate, everything. We can even conduct a DNA test if this will not suffice. Pero mahabang proseso pa rin yun. Bukod pa dyan, meron kaming legal na kasulatan na nililipat ni Don Luis ang kanyang posisyon bilang chairman and CEO ng Regalado Holdings dito kay Mr. Valiente. Well, that may be true, but the shares Don Luis gave away are not totally his. Miss Mila, wala talaga sa isip ko na ang kinanang hindi akin. Ngayon, kung gusto nyo, idaan natin to lahat sa proseso. At pagkatapos nun, ibibigay ko sa inyo lahat, buong buo. You have sense, Mr. Valiente. Tama ka, may mga proseso tayong dadaanan. Pero bago ang lahat, I should have my property. Kunin mo na ang kinita mo sa serbisyo mo sa kapatid ko. Open ako sa settlement in terms of properties. Pero kailangan, ibigay niyo sa akin ang titulo ng Rancho Regalado. Kuya, nandito ka para palayain ako? Kuya, sige na, tulungan mo ko. Ayoko dito, kuya. Hindi ko kaya. Leona, pasensya ka. Pero hindi ko magagawang pagpiyansahan ka sa ngayon. Kuya, do something about it. Bribe the police or something. Do something. Anything. I don't wanna stay Hindi here. naman kita matutulungan hanggat hindi mo titigilan si Gardo at si Mayla. Leona, hindi mo ba nakikita kung paano mo pinahamak ang sarili mong anak at sinaktan ng kapatid natin? Kuya, not once, never in my life did I treat that brat as my daughter. Hindi ko anak yun. She's just a reminder of the past experiences I've had in my life. Lalo na hindi ko kapatid si Myla dahil hindi ko siya katubo. Ampon lang siya, sampid. Hindi Ikaw ang siya... sampit sa pamilya natin, Leona. Sa ginawa mong pagtataboy sa sarili mong anak at kapatid, parang tinaboy mo na rin ang mga taong nagmamahal at kumakampi sa'yo. Pasensya ka na, pero mag-isa ka lang dito. Kuya, please, tulungan mo ko. Hindi ba sinabi mo sa akin hindi ako totoong braganza? Hindi ko naman sinasadya Ha? eh. Kaya wag mo na rin akong tawaging kuya. Pwede yun! Kuya! Myla! Miss Mila, good afternoon po. Good afternoon. Hinahanap kita kay Gardo. At ang sabi niya sa akin, hindi ka dito nakatira sa mansyon. Bakit po? Yayayain sana kitang kumain sa labas. Pero si Gardo po... Yung namamagitan sa amin ni Gardo. Wala yon. Lahat yun ay material. Wala akong sama ng loob sa kanya. Bago lang ako dito. Kararating ko lang. Wala akong pamilya. Kailangan ko ng kaibigan. Pero bilang isang anak, hindi ko kayang ipagkasasa ang nanay ko. Hindi madali ang hinihiling mo, Myla. Wala nang laban si Gardo sa kaso nyo. Unti-unti mo nang mababawi lahat ng ari-arian ng angkan ninyo. Gusto kong makilala ang tunay na Gardo na nagpaikot sa kapatid ko. Nay, ano ba? Nay!
you talking about? Ito sa'yo!